Alam nyo, at the beach, si Father Larondo, talagang sobrang tapang niya para harapin ang itong napakalaki, massive, gigantic waves at yung mga tao doon. 'Di ba? And you know what? Habang nakikita nila itong napakalaking alon na to na lalamunin sila, galit na tidal waves. Napaka exciting ng ating pag-uusapan at I'm sure you will be moved and you will be amazed and overwhelmed sa miracle na nangyari sa Tumaco in Colombia in the year 1906. Isa tong Eucharistic miracle, mga ka-faith. Alam nyo, sa tagal na nangyari na to since 1906 pa, parang 100 years ago. Nung nalaman ko to, ay grabe, sabi ko, meron pala talaga nangyaring getong Eucharistic miracle na feeling ko yung mga getong istorya ay parang sa pelikula lang nangyayari. Di ba, mababasa mo lang sa Bible. Pero kasi, di ba, minsan tayo mga tao, to see is to believe tayo eh. Minsan di natin may imagine paano nangyari yung mga stories sa Bible. Nangyayari pa ba yan up to this day? And you know what, mga ka-faith, nung nakita ko at napakinggan ko, nabasa ko, itong very powerful na miracle na to, very moving na Eucharistic miracle na to, sabi ko, hindi pwedeng hindi ko to i-share sa inyo. Dahil sa panahon ngayon, di ba, itong modern age natin, marami ng mga tao ang hindi naniniwala sa real presence of Jesus in the Holy Eucharist. Hindi na tayo naniniwala sa power of the Eucharist. Minsan, sadly, 70% of Catholics do not believe the real presence of Jesus in the Eucharist. Na ang host, ang hostia, when it is consecrated, si Jesus na ang kinukuha mo dyan. Jesus is the one who is on that bread, on that consecrated host. Diba? Minsan sabihin mo, talaga ba, Adrian? But yun yung sabi sa Bible eh. Diba? Ito yung iniwan sa atin ni Jesus. For the first 1,500 years, ito ang paniniwala ng mga unang naging Kristiyano. Baka iba sa inyo, alam na tong miracle in Tumaco na to, pero mostly, ako nga hindi ko alam to. Baka first time mo lang din to nalaman, itong napakagandang milagro na ito. Actually, this miracle was compiled by Blessed Carlo Acutis kasi he is known, di ba, as a saint na gumagawa siya ng website at kinakwento niya doon yung mga iba't ibang Eucharistic miracles. At isa to kasama to sa kanyang pinublish doon sa kanyang website, yung Miracle in Tumaco sa Colombia. And very moving at I'm sure mas titindi pa ang pananampalataya mo sa Eucharistia at yung debosyon. At palalalimin pa natin ang ating pananampalataya bilang isang Katoliko. Saan nga ba makikita ang Tumaco Island? Alam nyo, mga ka-faith, ang Tumaco narinyo ay matatagpuan sa southwestern Colombia sa isang maliit na isla sa dulo ng Tumaco Bay. Itinatag ang lugar na ito noong 1570 at pinangalanan ito sa Indian chief na si Tumas. At noong January 31, 1906, nagkaroon ng sobrang lakas na lindol in the history of the world. Actually, ito yung pinakamalakas na lindol na nangyari sa kasaysayan na tumama sa Colombia. Kasama dito ang Tumaco Island at mga ka-faith, nasa magnitude 8 point up something yun pataas yung lindol na to at napakalakas na to at tumagal ito ng 10 minuto. Imagine that, mga ka-faith, 8 point plus na lindol na magnitude yung lakas tapos 10 minutes to mangyayari. So imagine nyo yung magiging result nito, talagang sira, chaotic ang mangyayari. Sa takot sa kanilang buhay, alam nyo anong ginawa nila? Tumakbo sila papasok sa kanilang simbahan. Alam nyo, parang kabaliwan yan eh, na imbis na to save their lives para dapat pumunta sila sa mataas na lugar. Kasi nung time na yon, nung after ng malakas na lindol, ay napansin nila yung mga ibon biglang nagliliparan, parang nagpapanik yung mga ibon, at nakita nila biglang tumilim yung paligid, tas yung ocean shore, nawawala yung tubig, parang hinihigop ng mundo, parang hinihigop ng earth. So alam na natin anong mangyayari doon, di ba? Tsunami, tidal wave. So ang ginawa ng mga tao, imbis na
tumakbo sila pumunta sa mataas na lugar, isang kabaliwan ang ginawa nila. Pumunta sila papunta sa simbahan, patungo sa simbahan. 'Di ba? Grabe yung pananampalataya nila dito. At alam niyo, nakiusap sila kay Father Gerardo Larondo na pangunahan ang isang Eucharistic procession kasama ang Blessed Sacrament. Sana all, 'di ba? Meron pa rin ganitong pananampalataya ang marami sa lugar at dito sa mundong ito. Na ang tao, pag merong mga ganitong sakuna, ang una nilang tatakbuhan ay ang Diyos. Doon sila unang hihingi ng tulong. So, ang nangyari noon, in-encourage nila si Father Gerardo Larondo na pumunta sa Ocean Shore at pangunahan ng isang Eucharistic procession. Alam nyo, in the midst of fear and chaos, alam nyo ano sinabi ni Father Larondo sa kanyang mga pastol, yung kanyang community doon. Let us go, my people. Let us go toward the beach, and may God have pity on us. What a powerful testament. Diba? What a powerful words sa isang hamak na pari na ito. Let us go, my people. Let us go toward the beach, and may God have pity on us. These words is full of hope and faith. Ito yung nag-inspire palalo sa mga tao na sumunod kay Father Gerardo Larondo. Di ba, imbis na magtakbuhan kayo, pumunta sa bundok, di ba, pupunta pa kayo sa Ocean Shore kung saan, magpapakamatay kayo, magpapakalunod kayo. Di ba, kasi may tidal wave na paparating eh. Pero pupunta pa kayo sa Ocean Shore kasama ang Blessed Sacrament. They march toward the seashore into the face of the danger. Alam nyo, at the beach, si Father Larondo, talagang sobrang tapang niya para harapin ang itong napakalaki, massive, gigantic waves at yung mga tao doon. 'Di ba? And you know what? Habang nakikita nila itong napakalaking alon na to na lalamunin sila, galit na tidal waves. Di ko may imagine yung scene, yung scenario na to. Pero parang napapanood lang natin to sa mga pelikula. Talaga lalamunin sila ng alon na to, napakalaking alon na to, kasing laki ng mga building at bundok. Minsan nila kinukuha yung ganung tapang na yun. But I know, ito yung pananampalataya nila sa Eucharistia. And you know what? Alam nyo anong ginawa ni Father Larondo? Tinaas niya yung monstrance with a sacred host and made with the sign of the cross. Nag-sign of the cross siya using that monstrance. And you know what happened, mga ka-faith? Miraculously, the wave hesitated, stopped, and retreated. Wow! Grabe! Parang yung wave, yung napakalaking tidal wave na yun, na-recognize niya ang kanyang Diyos on that monstrance, on that blessed sacrament. This is the Jesus who stopped the storm. 'Di ba, nung natatakot ang mga apostles do sa barko, 'di ba? And Jesus is sleeping on the boat, at nung ginising nila si Jesus, doon biglang sinabi ni Jesus, stop. Tumigil, 'di ba? Silent. At talagang as in parang wala nangyari. At nagulat ang mga apostles nung mga panahon na 'yon. They were so amazed and they were so shocked. And guess what? It happens again. Ito nga, mas matindi to, tidal wave to eh. Buti pa nga yung mga apostles ng mga panahon na yun, nandun si Jesus, kasama nila si Jesus. But this time, di ba, ang pinangahawakan na lang nila, ang pinaniniwala nila, yung kanilang pananampalataya, that Jesus is present sa Eucharist na yun. Sa Blessed Sacrament na yun ay Diyos, at yun ay si Jesus. And that a monstrous wave hesitated, stopped, and retreated. Alam nyo ano nangyari after? Yung mga tao talagang nagsigawan sila. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Truly, it was the hand of God that held back the waves. Ako hindi ko ma-imagine kung nandun ako sa scenario na yun. Kung ako mismo yung nandun. Ay grabe, di ba? Hindi ko imagine paano mangyari yun. Di ba? Minsan, darating tayo sa practical side in our human capacity na minsan magiging practical ka to save your lives. Human tendency yun eh. Pero dito na yung mag-ooperate ang ating faith, ang ating paniniwala.
'Di ba? Minsan darating talaga tayo na parang magdududa ka. Pero sa ganitong pagkakataon, dito pakikita palalo ng Diyos ang kapangyarihan niya. Ito yung mas lalong magpapa-anchor sa ating faith that Jesus is really alive and with us in the blessed sacrament. Alam nyo, itong himala na to ay documented to at totoong nangyari na to. Hindi lang kilala sa Tomaco, pero talagang nag-spread to sa buong mundo. Actually, maraming natatanggap na mga sulat si Father Larondo nung after nangyari yan, kasi hindi pa uso ang social media nun, people asking for his prayer. Kasi grabe yung bold and act of faith nung paring ito. 'Di ba? Imbis na siya yung manguna para tumakbo, pero siya ang nanguna para harapin itong gigantic waves na to. 'Di ba? Marami nagpapadala kay Father Lorando ng liham mula sa Europe at humihingi ng kanyang mga panalangin. Alam nyo, itong kwentong ito, pwede nyo itong i-search. Nung nag-research ako, talaga nangyari itong documented, itong miracles na to. Pero bakit parang hindi siya popular? Tama, parang hindi natin siya alam. First time ko lang to nalaman, kaya talagang gusto ko itong i-share sa inyo mga ka-faith. Especially sa mga nangyayari ngayon na paglalapastangan sa Eucharist. Nakikita natin to. Yung desecration na nangyari, yung pangbababoy ng mga tao, di ba? Yung pagmamak ng mga tao dito, yung pagbibigay ng walang galang, nung hindi pagpapahalaga sa Eucharist, di ba? Baka once upon a time in your life nagawa mo to. Pero alam nyo, itong kwentong ito ang nagpapatunay na sa banal na Eucharistia na yan, nandyan ang Diyos. Yan si Jesus. Jesus who stopped the storm. Jesus who healed the blind. Jesus who was crucified and rose from the dead. Yan si Jesus. Yes, ito yung nagpapaalala sa atin itong story na to, miracle in Tomaco, sa oras ng kagipitan, sa oras na parang hopeless ng lahat, parang sa oras na parang wala ng pag-asa at parang lalamunin ka na ng tidal waves ng problema sa iyong buhay, parang lalamunin ka na ng dagat-dagatan na krisis sa iyong buhay, ang pananampalataya mo at ang presensya ni Jesus sa Eucharistia ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Amen? Kaya nga sabi ng Diyos, "Come to me who are weary and burdened, and I will give you rest." Di ba, every time na dumadaan ka sa matinding pagsubok, dumadaan ka sa matinding problema, sa pamilya mo, sa finances, sa business, sa relationship, sa health, kahit ano pa yan, or sa spirituality mo, sa bukasyon mo ngayon, anumang pinagdadaanan mo ngayon, ikaw ay inihintay ni Jesus sa Blessed Sacrament, sa tabernacle, sa misa. Ikaw ay inihintay ni Jesus, and God wants to embrace you. Yes, alam mo, pag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, di ba, ito ay maging inspirasyon sa'yo. Kung nagkaroon ng earthquake sa buhay mo, massive earthquake, at parang sunod-sunod ang problema. Tumakbo ka sa simbahan, pumunta ka sa adoration chapel, and you will receive peace. And God will show up His power. Gisingin mo si Jesus. Baka for the longest time, hindi mo ginigising si Jesus. He is sleeping in the boat. Ang dami na ng problema sa buhay mo. The wave is crashing your boat. Lulubog na ang barko mo, yung bangka na sinasakyan mo. Pero ayaw mo pa rin gisingin si Jesus. Gisingin mo si Jesus and allow His power to lift your faith. Hayaan mo ang Diyos na pakita niya sa iyo ang kapangyarihan at pagmamahal niya. Sa ating mga pagsubok, hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Kaya alam nyo, up to this day, yung mga tao dyan sa Tomaco Island ay every year ay pinagdiriwang nila ang himala sa Tomaco at nagbibigay ito ng inspirasyon at nagpapatibay sa spiritual faith ng buhay ng mga tao doon. Amen? I hope mga ka-faith na na-inspire at na-bless kayo dito sa naging story sa Miracle in Tomaco. Let's pray for one another. Lagi ko paalala, we should always strive to be in a state of grace palagi. Go to sacrament, go to confession, and go to Mass, and you will experience the love of God in your life and the power of God in your life. Okay, so thank you and God bless.
Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka-faith by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga nag-e-edit. Actually, ako talaga nag-e-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want na after ko sila ma-interview ay ma-upload ko na, hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.